Bunyog, pag-usapan natin itong tungkol kay Subiri, ha? Itong si Mig Subiri, ha? Bakit na yan ang napili kong topic? Kahapon, topic ko yung nirereklamo ni Senadora Risa Hontiveros na yung kanyang subpina para kay Kibuloy ay natitingga doon sa opisina ni Subiri, hindi pa rin pinipirmahan yung subpina. Importante yon kasi naka-schedule na naman yung pag-resume o pagbalik ng pagdinig ng komite ni Senadora Risa Hontiveros sa darating na Lunes. Alam naman natin na ako nga, nagkaako nun eh. Sabi ko, bakit natingga? Bakit natigil yung pagdinig ni Senadora Risa Hontiveros? Isang hearing lang yata yun o dalawa? Pero nun wala na. So, ang good news, i-resume na daw ni Senadora Risa Hontiveros sa Monday ang pagdinig sa mga reklamo kay Kibuloy at sa kanyang Kingdom of Jesus Christ. Yan ang magandang balita. Matagal na nating inaabangan yan. Akala natin na parang simula lang tapos hindi na tinuloy. Yung pala, itutuloy naman sa Monday. Pero ang hindi magandang balita, hindi pa rin na isi-serve ang subpina kay Kibuloy. Bakit hindi pa rin nasi-serve? Hindi pa pinipirmahan ni Subiri. At nung tinanong si Senadora Risa Hontiveros, bakit hindi pa napipirmahan ni Mig Subiri? Ang sabi daw ni Mig Subiri sa kanya, pag may nagtanong kung bakit hindi pa napipirmahan, siya daw ang tanungin. parang arugante itong si Subiri, mayabang ano? Pag mayroon daw nagtanong na media kung bakit hindi pa rin napipirmahan ni Mig Subiri, ang sabihin daw pumunta sa opisina niya, doon magtanong. Ngayon, anong ibig sabihin ni Senadora Risa Hontiveros? Kahit hindi siya sinasabihan ni Subiri kung bakit hindi pa niya pinipirmahan. Ang sabi ni Risa Hontiveros, ni Senadora Risa Hontiveros, baka naaalangan magsabi si Subiri sa kanya ng rason kasi hindi niya talaga matatanggap kung ano man ang rason na yon. Kasi ministerial lang dapat ang pagpirma ni Subiri dyan. Ministerial, ibig sabihin, wala siyang masyadong discretion dyan. Kung nire-respeto niya ang bawat kongresista, lalo na chairperson ng isang komite si Senadora Risa Hontiveros, at napaka-importanting komite yon, Senate Committee on Women, Children, and Family Relations, dapat ministerial sa kanya, pinirmahan niya kaagad yung subpina na yan. Ngayon sana dapat natanggap na yan ni Kibuloy. O ngayon magkakaroon na ng pagdinig sa Monday, hindi pa rin nasi-serve yan kasi hindi pa napipirmahan ni Subiri. Ngayon, may rason na naman yan si Kibuloy. Natanggap ko lang yung subpina kahapon lang, araw na ng linggo. Di ba? Kaninong kasalanan? Dito kay Subiri. Ngayon ang tanong, bakit ganyan si Subiri? So dito, hayaan nyo akong baybayin ang kasaysayan ng oportunismo ni Subiri. Bakit oportunista? Wala balimbing yan si Subiri, walang paninindigan. Kung saan yung agos, doon yan eh. Nung panahon, nung impeachment ni Erap, mayroon dong mga batang kongresista na nanindigan para i-impeach si Erap. Doon sila nakilala. Ang tawag sa mga kabataang senador na yun, congressman na yon, ay Spice Boys. Yan yung grupo nila Hernani Braganza, yan ang grupo nila Mig Subiri, yan ang grupo nila Mike Defensor. Nung mga panahon na yan, medyo nirespeto pa itong mga Spice Boys na to. Kasi sila yung matapang na nanindigan laban kay Erap. Kaya nung maupo si Gloria, matapos yung people power to, ito yung mga napaboran kay Gloria. Sila Subiri, sila Mike Defensor. Ang problema, kaagad na nilamon ng sistema, si Defensor, sila Subiri, at yung mga tinatawag na Spice Boys, nawala ang spice sa kanila. Naging mga bulok. Kaya 'di ba, si Mike Defensor nakilala na bulok sa ilalim ni Gloria. Kasama din itong si Subiri. Nang tumakbo itong senador, natalo ito. Pero tumakbo itong senador, dinaya si Pimentel. Para lang makaupo ito, dinaya si Pimentel. Yung pangdusing slot. Pero nagprotesta si Pimentel. Linabanan ito sa protesta si Subiri. Hanggang sa bandang huli, nanalo si Pimentel. Na is out ito.
natanggal ito, nasibak itong si Subiri. O kita nyo, para lang maupo, ha? Para lang maupo bilang senador nung kasagsagan ng pag-aagawan sa 12 slot sila ni Coco Pimentel, dinaya nito ni Subiri. Kaya prinotesta ito ni Pimentel, nanalo si Pimentel. Kaya makikita nyo yung history ng kabulukan nito ni Subiri, yung oportunismo nito. Ngayon, dahil nga sa mga nangyari sa kanya, nakakahiya yung mga nangyari sa kanya, nabulok siya kay Gloria, hindi siya nanalong senador, nung naman, nandaya siya, nakaupo siya, prinotista ni Pimentel, na itsapwera siya, grabe ang kahihiyan sa kanya nun. Nakakahiya sa kanyang pagkatao. Pero muling bumangon ito si Subiri. Ano yan, muling bumangon ito, medyo nag-recover. Bumalik sa kongreso, naging kongresista. At kinalaunan ng medyo nakalimot-limutan na siguro ng tao ang kanyang mga record ng kabulukan at oportunismo, kumandido at dato uling senador. Yan, nanalo ng senador. At ngayon, sumama ito sa linyada ni Marcos, nangampanya kay Marcos. Si Leni Robredo nga, medyo napaniwala din ito nung una. Kaya nga kasama sana ito sa ini-endorse ni Leni Robredo, yung dosing senador ni Leni. Guest candidate ito sa lineup ni Leni. Pero nung bandang uli, nang makita na hindi naman pala ito parang tulad ng sinasabing neutral, talagang Marcos pa talaga ito, ayan, tinanggal. Tinanggal sa lineup ni Leni na mga ini-endorse ng guest candidates. So, nagpaka-Marcos talaga ito, nanalo si Marcos, yan, ang regalo sa kanya, Senate presidency. At ngayon naman sa pagiging Senate President, naghahambog itong si Subiri na sabi niya, sa ilalim niya, ang Senado, tulad ng mga nakaraan ay naging tagapagtanggol ng demokrasya, last bastion of democracy. Sa ilalim niya daw, ganyan din ang mangyayari sa Senado. Tagapagtanggol ng demokrasya. Ang problema, tagapagtanggol ng demokrasya, nang sinabi ni Marcos, bilisan mo ang Maharlika. Binilisan niya. Kahit nagkamali-mali, maraming error. At ngayon naman, At ngayon naman mga kabunyog, dito naman sa Chacha, nang si Robin Hood Padilla, nagtutulak ng Chacha, economic Chacha rin yun hindi nila sinuportahan si Robin Hood Padilla, which is tama lang. Pero nang si Marcos Jr. na at si Romualdez ang mag-usap-usap, silang tatlo, pumayag na itong si Subiri sa economic Chacha. Kita nyo na? Oportunista talaga. Walang malinaw na paninindigan. At ngayon, siya ngayon ang nagtutulak nitong economic Chacha. Ang sabi niya, basta't economic Chacha, okay lang kami. Pag political Chacha, hindi na kami papayag dyan. Mag-political Chacha, economic Chacha man yan, hindi yan dapat suportahan. Pero ganyan nga ka-oportunista itong si Subiri. Hindi naman siya makapalag kay Marcos Jr. Kaya yung sinasabi niyang independence ng Senado, wala yun. Paano magiging independent ang Senado? Ang mga kasamahan niya, sila Bato, sila Bongo, sila Amy Marcos, sila yung magkapatid na Cayetano, yung mag-inang Villar. Wala kang aasahan diyan na magiging independent ang Senado. At si Subiri din, na wala namang record na magiging independent. Si Subiri pa. So ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, na ito, nandiyan na ngayon si Subiri. Sa issue ng Chacha, pumapayag na ngayon. Siya ang nangunguna ngayon na maipon yung 18 senador para bumoto pabor sa economic Chacha. Kasi i-deliver niya kay Marcos Jr. yung economic Chacha Pipilitin niya yan. At ngayon naman, dito kay Kibuloy, hindi niya mapirmahan ang subpina. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin niya? Wala talaga itong si Subiri. Talagang ang kasaysayan nito ay oportunismo. Kaya ang titulo nga ng topic ko ngayon, ang oportunismo ni Subiri. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kwininto ko lang sa inyo ano ang pinagdaanan nito ni Subiri. Kaya mga kabunyog, wag kayong kaya yung mga yung pagsasalita ni Subiri na sila daw ay ipaglalaban nila ang demokrasya. Sos, anong demokrasyang pinaglalaban nyo?
Ang totoo, kung totoong ipaglalaban niyo ang demokrasya, hindi kayo papayag sa tiyatya. Anong klase man yan? Political or economic tiyatya man yan. Ha? Wala. Oh. At dapat, kung gusto mong irespeto kayo, Subiri, sabi mo, karespe-respeto ang Senado sa ilalim mo. Eh bakit hindi mo mailabas kaagad yung subpina para kay Kibuloy? Dahil ba kut ka kay Kibuloy? O may utang na loob ka kay Kibuloy? Oh. Yan ang diyan. Yan ang tanong diyan. Oh. Ito lang sa tiyatya na to, nawala na ang respeto sa iyo ng taong bayan. Eh. Kaya, kalaban nyo ngayon ang kamera. Gusto kayong gusto kayong kapunin, ika-straight ng kamera. Yan ang mga tama rin naman yan sa inyo. Eh. Wala rin naman kayong mga paninindigan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ako, hindi masyadong nagtitiwala dito kay Subiri kasi nga ang history niyan, aruyo yan. Panahon ni Duterte, Duterte naman siya. Panganahon ngayon ni Marcos, Marcos na naman. Wala eh. Wala talaga tayong marunong nga lang ito maglaro eh. Oportunista nga. Hindi ito tulad nila Bato, nila Bongo, nila Tolentino na talagang nagpapakagarapal na Duterte. Oh, ito hindi naman ganon. Hindi naman ganyan. Pero wala pa ring paninindigan. Wala pa ring paninindigan. Talagang ang may paninindigan lang yan sa Senado, si Risa Hontiveros eh. Si Pimentel nga. At least sumasama sa minority, naninindigan, pero hindi rin natin sigurado si Pimentel. Pero okay na rin. ay lalo na itong si Subiri. Gusto niyang i-package ang Senate na sa ilalim niya ay kagalang-galang, independent, pero wala eh. Sa ginagawa ni Subiri, wala naman, hindi ka respeto eh. Pare-pareho lang talaga itong Kamara, itong Senado. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.